hello, hello everyone! Andito tayo muli at magkakasama sa 20%, ang programang puno ng puso para sa mga seniors at kahit hindi pa senior. So sa araw na ito, mag-asawa ang ating kasama being a month of hearts. O, di ba? Walang iba kung hindi si Glenn at si Marlene Sinaon. Marlene, samahan mo kaming pag-inom ng ating mainit na tsaa. Lolos and lolas. Let us praise the Lord. Ayan. So sabi natin, mga buwan ng mga in love. Kaya ngayon ang kasama natin ay mag-asawa. Pwede na ba natin agad i-reveal gaano katagal na ba kayong mag-asawa? Mga 39 years. 39 years. So, isang-isa na lang. So, kailan kayo magto-turn 40 years? 2020, this coming 2029? Oo, 2029. Malapit na yun, no? Mabilis na lang yun, hindi mamamalayan. Sabi nga, pag ang edad 40, yung pag-birthday, di ba? Sabi nga, life begins at 40. Pero pag mag-asawa, siguro more exciting pag inabot yung 40 years. Kaya lolos and lolas, ilan sa inyo yung higher pa ng 40 years? Sasagot tayo lahat. Let us praise the Lord. Grabe, di ba? Para umabot kayo year after year, hindi nyo namamalayan. Biglang ganyan, nasa 38 years, 39 years. Bukas makalawa, 40 years na. So, age reveal naman tayo. Sa edad, senior na ba? Yes. Proud to be Senior seniors, no? Si Glenn. Nag-i-enjoy kami ng 20%. Tama. So, 60, saradong 60? 63. Going 63 this year. Oh, talagang sabay na sabay pala kayo, ha? At magandang pag-usapan yan, lolos and lolas. Ngayon, dahil sila'y mahaba-haba ng mag-asawa, tatanungin natin sila a little later kung handa na ba silang maging empty nesters. Ano ba yung empty nesters? Pag-usapan natin. Mag-asawa kayo, gumawa kayo ng pugad, nagkaroon ng mga itlog, nagkaroon ng mga supling, di ba? Mauubos ang panahon ng mag-asawa sa pagpapalaki ng mga anak. Pero sa dulo nun, pinaghahandaan na dadating ang araw, lalaki na rin ang mga itlog na yan, ang mga supling natin, at maiiwan kayong dalawa na lamang. Kaya nga dalawang aspeto ho ang ating serye, emptiness but not empty hearts. Ganda, di ba? Maaaring mawalan na ng laman yung pugad, pero ang puso hindi mawawalan. Laging may nilalaman ang ating puso. So itong ating mga inayayahang bisita sa araw na ito, may anak na nasa abroad at sila ay fresh na fresh pa. At gusto kong malaman, nag-enjoy ba kayo sa biyaheng yan? Lagi sila nagta-travel mag-asawa, but this time, different purpose. Kwento nyo naman sa lolos and lolas, kakaiba yung biyahe ninyo this year dahil sa anak ninyo. Yes, opo. Kasi itong biyahe namin last year lang, nagpakasal kasi ang anak namin sa Canada. That was winter wedding. December 29. Kakaiba siya sa mga ibang biyahe namin na nangyari ng mga the past years. So yun, December 29 yung kasal, and luckily, napagtyagaan namin yung lamig. So challenging agad yun, ano? Ang unang challenge, lolos and lolas, akala natin ang ganda ng snow, di ba? Pang-pictorial, no? Ang hindi nyo alam, napakasakit sa katawan ng snow. Balot na balot kami. So, kumusta, ilang edad na yung inyong pinakasal na anak? 32. Oh. 32 years old kasi. So may mga married na rin kayo dito sa Pilipinas, di ba, na mga anak? Opo. Meron. So ibig sabihin may mga apo na po sila. Ilan na ho ang apo ninyo? Dalawa dito sa Pilipinas, isa doon sa Canada. So may kaibahan ba ang magpakasal ng anak sa abroad at saka dito sa Pilipinas? Yes, meron po. Oh, malaki ang pagkakaiba kasi talagang pag dito kasi sa Pilipinas, pag ang kinakasal, lahat abot mo eh.
So, di ba kasi lahat ng mga resources andito. Samantalang pag sa ibang bansa, talagang paghahandaan mo, tapos bukod sa magastos, paglaanan mo talaga ng panahon, and then, siyempre ang resources doon iba kumpara dito. So may malaki din talaga ang pagkakaiba. Iba rin ba yung mga tradisyon nila? Sa atin kasi kahit papano pino-formalize, no, namamanhikan, di ba, ganon? Doon ba may ganong klase pamanhikan? May ganon ba sila? Pinoy din. ba? Pinoy ba yung Pinoy naging Filipino, manugang nyo? Oo, dahil Filipino tayo, kami, as much as possible, gusto namin magmi-meet yung family muna Tama. bago mag-wedding. Then, inaalam namin yung background, yung family nila para getting to know muna. So, yun. Ganon din, basta dinadala namin yung Filipino tradition doon. sa So, pagpapakasal. lugar lang ang naiba. Lugar lang po. Pero ang tradisyon, Pinoy na Pinoy pa rin. Yes. At syempre, church wedding yan. Yung namin, yung isa, minister. Parang Pero yung doon sa Canada, yung isa. Yung dalawa dito, oo. talagang church wedding. Iba talaga, yun ang malaking kaibahan no? Tapos syempre, unang-una na nga nilang sinabi yung snow. Paano mga outfit ninyo? Hindi ko ma-imagine. Dito, syempre, di ba, maninipis lang naman ang gown natin kasi ang takot mo nga yung pagpawisan ka. Yes. Paano yun? Hindi ba kayo nahirapan? Paano, naka-boots ba kayo? Opo. Paano yan, naka-jacket ba kayo? Balot na balot kami, 3 layers. 3 layers talaga. Merong heat tech sa loob, and then meron second layer, and then yung pinaka makapal. So sa mga lalaki, hindi problema no? Hindi halata, no? Kahit Hindi halata. mag-layering sila, kahit magmakapal sila ng sapatos. Sa mga ladies, ang problema, paano ang bride? Paano makaka-layering ang bride? Well, ang bride ng anak namin kasi since sanay na rin siya doon. Sanay na sila doon. Kaya, Parang ang bilis lang naman ng isa, itong lately lang, yung winter, meron siyang naka-ready na, din, parang fur na jacket din. Doon sa snow, nung nag-pictorial sila. Doon kasi siya sa ski resort. Oh, so talagang super snow talaga yon. Sa background nga nila merong mga nag-ski. Tapos yun, talagang hindi niya na kaya yung lamig kaya nag-jacket na rin. So ang isang malaki ring kaibahan, kaunti ang bisita sigurado. Yes. So, Kasi sila- dito sa friends lang. Pilipinas, Close. buong bayan. Close friends. at Pagdating saka- sa Canada, hindi na bit-bit lahat ng Hindi friends, po. no? Lahat lang na makaka-afford. Yes. Paano naman yung mga pictorial doon? Kasing haba ba sa atin? Ang Pinoy kasi bawat anggulo, picture, di ba? Paano dun sa wedding ng anak ninyo? Ang gusto nila, since tayo ay mahilig talaga sa pictures, parang yung preparation doon sa, from sa mga shoes, di ba? Para sa atin din. Doon sa room. Dinadapt nila. Dinadapt. Siguro, kinausap na rin nila Kinausap yung photographer nila, yung mga na organizer. kailangan picturean yung... Sa atin kasi, tradisyon yun, Yeah. di ba? Na Tradisyon. nakalatag, yung mga damit, di ba? Ngayon nga may manikin na, di ba? Pero at least part yun, di ba? So ang ganda naman, so sila yung nag-adapt sa atin. sila yung nag-adapt. no? Pero syempre, meron na sa kanila talaga yung mga toast, mga ganon. Meron. No? Talagang Sa iba na. reception. Tapos pag honeymoon, talagang kanya-kanya na. Wahiwalay na kayo talaga. Diretso honeymoon na sila. Iniwan na namin. yung newlywed, naiwan na doon sa hotel. Iwan na sila. Kanya-kanya So kayo, nag-honeymoon na rin kayong dalawa. Yung buong family ba, nabit-bit ninyo for the wedding? Walang naiwan dito? Oy, may naiwan. Yung second Yung child second namin. child namin. Nanganak kasi nung December 8 ang kanyang wife. Fresh na So, fresh pa hindi So, yun. pwedeng hindi pa siya bumiyahe. pwede mag-travel. So batiin nyo naman ang mga newlyweds. Good morning po sa mga bagong kasal. Yun, ang palagi lang namin naman sinasabi. Actually, very lucky kami na mag-asawa Yes. na kahit na yung mga anak namin nasa ibang bansa, talagang naisipan pa rin nila magpakasal as Catholic. Kaya kasi alam naman natin na napakarami sa panahon ngayon, marami yung hindi parang nagsasama lang. No? So
we're very lucky na ang mga anak namin ay talagang pinili na magpakasal sa simbahan. And siyempre, ang iba talaga yung kasal sa church, no? Talagang iba yung blessing na Amen. binibigay ni Lord. Let us praise the Lord. At dahil pinag-uusapan na ang mga weddings, ang karugtong naman dyan ay yung love story ninyo. At nakakakilig pa rin kahit seniors na, magandang balikan ang ating mga kahapon. So, huwag kayong aalis, inom muna tayo ng ating mainit na tsaa, magre-refill lang kami. Hello everyone! Nagbabalik tayo at as promise, sabi natin kanina, pinag-usapan anong kaibahan ng kinakasal sa abroad at saka dito. Ang pag-usapan muna natin ay yung napakalayong panahon na. Kung kailan kayo kinasal mag-asawa. Kailan ba anniversary nyo, Marlene? March 30. March 30. Kumusta naman ang inyong love affair? Saan nagsimula ang lahat? Pareho kayong Ilonggo no? Pareho So kami. pareho kayong malambing. Saan kayo nagkatagpo? Nung high school kami magka-classmates. OMG, sila ay mga childhood sweethearts talaga. Let us praise the Lord. So, hindi mahirap manligaw. Kasi bata pa kayo nun, kayo na. Ganun ba yon? Hindi, nagsimula lang sa Sure. love letters. Wow, may love letters pa. Kasi wala pa naman cellphone nung araw eh. Mahilig magsulat, si Glenn. Parang walang, pero ako hindi nagre-reply. Oh, Mga sulat. so padala Sulat lang siya ng padala. At iniipon mo naman. Iniipon ko. Hanggang Wow. ngayon. Hanggang nandiyan. ngayon. Wow! Nakatago. Dapat ipakita natin yan sa lolos and lolas natin, no? Picturean nyo nga isa-isa talaga, di ba? So, na-preserve mo pa yan. At ikaw naman walang sawa kahit hindi siya sumasagot. Saka every December, no, every pag bakasyon kasi dito sa Manila na ako nag-college. So, pag nagbabakasyon ako ng December, dinadalaw ko pa rin siya sa kanila. So, matindi yan. Kasi ibig sabihin, may time na apart yung love affair ninyo, long distance relationship. Ikaw nag-Manila na, si Marley naman ay naiwan pa sa province ninyo. College. Pero patuloy pa rin yung pagsulat mo sa kanya? Oo, kahit walang reply. Oh. Pero officially, kayo yon. Medyo pa lang. Oh. So nung umalis Nag-iisip siya, hindi pa niya hawak ang puso mo. May ganun pa pala nung mga panahon na yon. Ngayon parang wala nang ganon. Ngayon ang biruan, di ba, ng mga apo ninyo, lolos and lolas, pag tinitigang kita at lumingon ka, akin ka. O, di ba? Ganun na ngayon. Ibang-iba yung Mabilisan. henerasyon. So, nung ikaw naman ay nag-aral ng Maynila, hindi ka natakot na baka siya magka-boyfriend habang magkahiwalay kayo. Actually, may may boyfriend siya noon. Wow! Boyfriend siya. Break na kami noon. Pero sabi niya, break na sila. So, hindi pala siya ang unang nagpatibok ng puso mo. So, kailan ka nag-decide na, sige na nga, kami na nga? After college na. So, tinapos mo muna talaga Tapos yung talaga. college niyo. Sabay ba kayo natapos? Nauna ako. Nauna ka. So, Kasi- ikaw pa nag-intay sa kanya. Yes, kasi working student siya. Oh. So, balikan ko naman, di okay, kayo na after college. At least official na, kayo na. Pero, Maynila pa rin siya. Manila na rin ako. Dito Na-assign na, na ba dito wow, sa dito na Maynila? pala ho ng Sumunod anak, siya sa no? Manila. Dito na nag-flourish ang relationship. So, nung nandito na kayo, naiwan nyo ang pamilya nyo saan ba kayong lugar? Bacolod. Bacolod, sa mga sweet smiles, di ba? Yes. Doon yan. Smiles. So, nung naiwan na ang Bacolod, hindi ba nahirapan ng magulang nyo na kayo rin ay palayain? Ay, hindi naman kasi eldest ako. Eldest din siya. Pareho kayo. So, parang sila, yung parents ninyo, ready to let go. Yes. Na talagang, pa-Manila yan. Kung mag-aaral rin lang, magka-career, Maynila na talaga. So, masayang-masaya na kayo sa love affair nyo nung kayo'y after college. Yes. Ikaw, Yes. tapos ka na sa college, siya na lang ang Working na. iniintay mo.
So hindi ka ba nainip na sabi mo, tagal naman ito? Ay, Walang hindi. ganon? Hindi, walang ganon. Hindi naman ako nagmamadali nung time na yun. At ikaw naman, At sa saka- tingin mo ba, faithful na faithful naman siya sa'yo? Ay, opo. Oo, kasi halos gabi-gabi nag-ano kami, Telephone. uusap sa telepono. Naku, mga Umusap lolos, yung telephone. lolos and lolas na Umuusap ang tatandaan nyo pa, ang Yung telepono, yung telebaba. ginadial pa. Tama. Nakakailang oras kayo doon. Nako, oras ba? may na isang oras. Talaga. Tapos Umuusok. ilang panahon bago kayo nag-decide to get married? 1987, mga almost 3 years. Ayun, hanggang naramdaman nyo na kaya nang Kami. lumagay sa tahimik. Nahirapan ka ba na mamanhikan sa kanila? Ay, hindi naman. Hindi, wala akong parents dito eh. So, kailangan niya pang umuwing Bacolod uli? Ganun ba? Ano lang, dati naman nagsasabi siya sa nanay ko. Kasi magkakakilala na talaga kayo no? Pumupunta So- siya sa bahay kahit wala ako doon. Oo, talagang tanggap ka na. Parang ano ka na nila, anak ka na rin nila. So, madali. So, Madali. paano kayo nagdesisyon saan ang kasalan? Maynila o Bacolod? Bacolod. Sa Bacolod. Ah. Talagang umuwi kami. So, hindi na yan pinagtalunan. Ay, Talagang dalawa kayo sa kalooban nyo, Bacolod tayo magpapakasal. Kaya doon talaga naganap ang inyong pagsasama na kasama ang buong pamilya. No? So, lolos and lolas, sa mga panahon na yun talaga ang kasalan, bayan ang kinakasal, no? Kasama. Hindi lang mga close, Hindi lang di ba? close relatives. So, hindi kayo na-shock na pagdating ng Canada, malayong-malayo ito sa kasalan natin dito sa Maynila, hindi ba? So, yan yung mga nagtutumba ng baka. Ayan. Ang sabi nila, hindi ko alam sa Bacolod, i-recall natin, sa inyo nagtutumba ng baka, nagpapatay ng baboy. Gaano katagal yung naging selebrasyon nyo? Hindi ganun, sa restaurant lang. Kasi pa na yan eh. Sa city na rin naka-arrange kami. City na. Oo, may ano na kami. Hindi may- nyo na sinunod yung gano'n na Hindi na. tradisyon na Wala kahit kaming nasa ganon. restaurant, di ba, yung bayan, papakainin yung buong barangay, Ay, hindi gano'n. po. Hindi na, pagod na mag-prepare sa mga ganon. So ito ba na ikukwento nyo sa mga anak ninyo? Ilan ba ang Yes. naging anak nyo? Ay, opo. 5. 5. 5 sila. Lahat ba babae? 3 girls, 2 boys. So ilan na yung kasal sa kanila? 4 na. 4 na. Naku, isa na Isa lang na lang. naiiwan. So ang isa ay yung bunso. Yun yung pahabol. Talaga? 13 Paano siya years. naging pahabol? 42 years old ako nung binuntis ko siya. Oh, tignan nyo naman, 42 years old, nanganak pa si Marlene. Tumabol. Let us praise the Lord. So ngayon, ilang taon na yung bunso? 20 last January 19. So 20 malayo years pa old. naman ang pag-aasawa sa isip. Hindi Malayo pa. Malayo pa. Aral Kailangan muna. siyang magtapos. Mag-aral muna talaga. Opo. So oo, kasi may standard no? May nauna ng Yes, 4 Kailangan ma-meet niya yung standard na yon, di ba? Pero nakakatuwa, pero yung 42 kayo, hindi pa kayo lolo and lola noon. Hindi pa. Not Wala yet, pang hindi pa. wala pang mga apo, no? So, na-enjoy nyo pa talaga yung presence nitong bunso ninyo. Pero are you ready in the event na si bunso ay mag-isip din na mag-abroad, doon na mag-aral, doon mag-career, o kaya agad-agad mag-aasawa na, separate na sa inyo? Are you ready for that? Not yet. Actually ako nagko-convince sa kanya. Oh. Na doon siya. So, ang sagot ng Mami Marlene, not yet. Wag muna, awat muna. Sagot naman ni Glenn, kinukumbinsi mo. Naku, magandang pag-usapan yan sa pagbabalik. Malaking argumento ito, lalo na iisa na lang yung anak di ba? Balikan mo natin maya-maya ano kaya ang naging ending ng debating ito. We'll be back. Hello. Nagbabalik tayo at kasama pa rin natin si Glenn at si Marlene. At napakaganda nitong pag-uusapan natin kasi paano nga, bunso na nga, kaisa-isa na lang.
baka mahirap na siyang i-let go. Hindi ka mukha nung apat, syempre mas matanda, 13 years apart eh. At sabi mo, Glenn, kanina, sabi ni Mami Marlene, not yet. Sabi naman ni Daddy Glenn, convince ko nga doon na mag-aral sa abroad. Paano niyo napagkasunduan yan? Well, hindi, sa ngayon kasi, ang plano talaga is, since nasa UP siya, tatapusin talaga niya yung course niya. And then, yun yung sinasabi kong option na kung gusto mo, after graduation, sumunod ka na dun sa mga kapatid mo. Marlene, ikaw, sa kalooban ng isang ina, okay ba yun? Go ka ba doon? Sa ngayon, gusto ko rin na dito muna siya magtapos and then, kung pwede lang, wag muna kaagad-agad mag-abroad. Ibang usapan talaga, no, pagkabunso. Tsaka alam nyo, lolos and lolas, minsan iba rin talaga yung ways, no, ng lalaki at saka ng babae. Siyempre yung motherly instinct is really to protect, to take care. While ang mga daddies naman, trying to make them independent and strong and stable in life para handa nilang harapin, no, yung buhay. So lolos and lolas, maganda itong ating pinag-uusapan kasi ito ang realidad ng buhay. Di ba? Nagsisimula tayo, tinawag tayo ng Diyos, binigyan ng buhay. At the end, binibigyan ng partner in life. Pero bandang huli, isa-isang lalaki, no, ang mga anak na ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Tapos, bandang huli, tayong dalawa uli ang maiiwanan. So, ano bang paghahanda ang ginagawa niyong mag-asawa? Sa pagtanda, sa pagkakaedad, saka yung part nga na yun na lahat sila lalaki na eh. May paghahanda ba kayo? May plano ba kayo? Nakikita niyo ba yung sarili niyo sa panahon na yon? Yung sa akin naman, ang sa anak ko, sa bunso namin, since pinanganak ko siya ng late na, di ba? So, siya na lang naiiwan sa amin sa ngayon. Puro married na yung mga ano. So, kaming tatlo magkasama sa bahay. So, yun nga, gusto ko focus na muna sa pag-aaral para maka-establish siya ng maganda financially, di ba? Para sa future niya. So, ang ano ko rin, yung, siyempre senior na kami, dalawa na daddy niya. So, yung time muna niya sa amin para medyo mahaba-haba din yung pagsasama naming tatlo. Kasi kami na lang tatlo eh. Tama. So, si daddy naman, Actually kami, sa Antipolo kasi, yung bahay namin, nagpagawa kami ng bahay doon. Nilagyan namin ng, kung 5 yung anak namin, nilagyan namin ng 5 kwarto. Kasi ini-expect namin na in the future, pag nagtipon-tipon kami, pag gusto nila pumunta sa amin, di ba? Gusto nila kami dalawin, nang sabay-sabay, makanya-kanya silang tulugan. so naka-ready na talaga, Naka-ready. no? Nire-ready namin yun, oo. Retirement home namin. Kasi yan, tama. Yun yung ginawa namin, parang retirement home na namin. Wow, ang ganda nun, lolos and lolas, ha? Sana mas marami tayong pera, no? Katulad nila, no? Para may retirement home talaga. So that's a very good plan, no? Na may vision, na yes. hindi lang ganito yung buhay natin. Plus, ngayon, may bagong memories kayong bubuin dun sa inyong retirement home na tinatawag. Kasi di ba, when you look back, di ba, ang daming memories ng tahanan ninyo eh. Doon sila lumaki, no? Yung mga batang yan, doon naglaruan. Pero ngayon, grown-ups na nga lahat. Ang mga apo, hindi naman lahat ay laging nakakasama. Tama. Pero pag ngayon, nag-invite kayo dun sa retirement home nyo, kasya kayo lahat, no? Pati yung mga Canadians mo. Pagbalik, di ba? Okay, ready kayo dito lahat. At magiging family home uli na matatawag. So, parang mas close kayo lalabas dun sa bunso. Pag i-complete ninyo yung, di ba, pag kinompute ninyo yung number Yung of years and yes. togetherness, parang dito kayo sa bunso talagang makakapag-focus at maraming panahon na iuukol. Tama ba? Tama. Yes. So yung career life ninyo, syempre busy kayo nun eh, di ba? At ngayon na naging senior, nag-slow down ba kayo? O as busy as ever pa rin? Ako, nag-retired na ako. So, Nag-retire nag-concentrate na lang ako sa bahay. Silang dalawa gusto kong, kasi hindi ko nagawa noon before, di ba, nung May career. May May career. trabaho.
Nanganganak ako, 1.5 months pa lang, iniiwan ko na. So, 4 sila. So, ngayon, parang gusto kong bawiin hanggat kaya ko. Strong pa ako, walang ano pa, kaya pang magluto, mag-ano sa kanila, mag-cook para sa healthy food para sa dalawa, lalo na to si Glenn. Yun yung pinili ko. So, housewife muna ako, plain housewife. Wow. So parang kakaiba, no? Sa iba ho kasi, nagsisimula mo ng plain housewife bago nagde-develop ng career. But for Marlene Baliktad. and Glenn, baliktad. Career muna, kasabay umusbong ang paglaki ng mga bata, at ngayon naman, bumabawi na masasabi. So pakinggan natin, merong message din ng Panginoon sa atin. Ito ay galing sa Old Testament, Deuteronomy, chapter 7. Ang sabi niya, "Know therefore that the Lord your God, He is God, the faithful God, who keeps His covenant and His faithfulness to 1,000 generations for those who love Him and keep His commandments." Let us praise the Lord. So mukhang totoong-totoo ang pangako ng Diyos, no, that He will Amen. remain faithful to us at aalagaan din niya at magiging tapat siya hanggang sa susunod na saling lahi. At alam niyo mga lolos and lolas, ganito yung buhay nila, pero alam nyo, may sikreto sa likod ng buhay na yan. Kung bakit ganito nila napalaki ang mga anak, paano nila napagsabay ang career, ang negosyo, at pag-usbong ng pamilya, dahil ang sikreto nila ay na kay Lord. Amen, Amen. po ba tayo Amen. dyan? Amen. Kaya sa ating pagwawakas ngayon, babalik pa po sila, ha? Dahil pagkukwentuhan naman natin, ano yung mga naging challenges. Even na kay Lord na kayo, may mga challenges along the way, di ba? Unang-una na sa career ninyo, hindi madali, di ba? Tapos kailangan nasa malayo ang isa, habang naiiwan ng isa. Ito yung mga bagay na pag-uusapan po natin. Pero pansamantala, manalangin ho tayo, ipagdadasal natin. Ang ganda kasi ng sinabi ni Marlene itong huli. This time, nag-retire siya para alagaan hindi lang ang bunso, pati daw si Glenn ay inaalagaan. Yes. Pati pagluluto ng healthy diet, di ba? Kaya ibig sabihin lang yan, pinagdadasal dapat ang mga esposo. Tama ba, Marlene? Tama po. So ngayon siguro alalahanin natin ipagdasal, hindi lang bilang mag-asawa, pati na rin ang mga tatay. Kailangan pinagdadasal at sila rin ay kinakalinga at inaalagaan. So anyayahan natin, lolos and lolas, tayong manalangin ngayon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. A Saint Joseph prayer for a good husband. O Saint Joseph, whose protection is so great, so strong, so prompt before the throne of God, I place in you all my interests and desires. O Saint Joseph, do assist me by your powerful intercession and obtain for me from your divine Son all spiritual blessings through Jesus Christ, our Lord. So that, having engaged here below your heavenly power, I may offer my thanksgiving and homage to the loving of fathers. Amen. Amen. The Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. Let us praise the Lord. So hindi pa dito nagwawakas ang ating pakikipagkwentuhan kay Glenn at kay Marlene, kasi marami pa akong katanungan sa inyo para sa susunod natin na episode. Pero at least ngayon pa lang ay masayang-masaya kami to learn na yung faithfulness ninyong mag-asawa sa isa't isa ay nakaugat sa faithfulness ng Diyos sa inyong dalawa. Yes. Kaya yan naman ang ating aabangan, the challenges that they faced for the past 37, 38 years of their life. So hindi tayo mag-goodbye. We'll see each other again next Monday. Bye!